tungkol sa buhay ni Pangulong Trump. Ang Sabado ay dapat sanay gabi ng pagdiriwang ng malayang pananalita sa unang suso. Kasama kayo, mga miyembro ng media. At siya ay may sakit, isang talagang may sakit na tao. May putok ng baril. Agad pinaalis si Pangulong Donald Trump sa entablado at nagtakbuhan ang libo-libo para magtago. Inilabas ako mula sa pangunahing bulwagan matapos marinig ang mga putok ng baril. Pero bago pa man kumilos ang hinihinalang bumaril, ayon sa FBI, nagpadala siya ng manifesto sa kanyang pamilya. Parang manifesto ang binabasa ko. Naging radical na siya. Binabasa ko ang dokumento. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Bago tayo magsimula sa kasong ito, gusto kong ikwento sa inyo ang isang app na ginagamit ko at talagang nagustuhan ko. Ang tawag dito ay Upside. Makakuha ng cashback sa mga madalas mong binibili, gaya ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ang Upside ng libre. Piliin mo lang ang offer sa isa sa mahigit 100 lokasyon nila at magbayad ka lang ng normal gamit ang iyong credit card. Pagkatapos, i-verify mo ang iyong binili at ayon, makakakuha ka ng pera pabalik. Halimbawa, kapag kailangan kong magpagasolina o mag-takeout, tinitingnan ko muna ang mga offer ng Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ito sa app at pwede ko na agad ilipat sa bangko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay kumikita ng average na $254 pabalik kada taon. Walang tatalo dyan. Para makakuha ng cashback, i-click lang ang link sa description o iscan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para sa dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Sabado ng gabi sa White House Correspondents' Dinner, isang silid sa Washington Hilton ang puno ng mga mamamahayag, politiko at syempre ng Pangulo. Maraming lalaki ang nakataksido at mga babae naman ay nakamagarang damit. Maya-maya, may lalaking pumasok na may shotgun sa gabing para sa pagdiriwang ng First Amendment. Ang akusado, si Cole Allen, ay armado ng isang 12-gauge pump-action Mossberg shotgun, 1.38 semi-automatic na handgun, at hindi bababa sa 3 kutsilyo ayon sa tanggapan ng U.S. Attorney. Sumugod siya sa security checkpoint habang may White House Correspondents' Dinner at may putok ng baril. Agad inalis si Pangulong Trump sa entablado. Ang Vice Presidente, Gabinete at mahigit 2,500 bisita ay agad dumapa sa sahig, ang ilan-ilang talampakan lang mula sa armadong lalaki. Ayon sa FBI, sumakay si Cole Allen ng tren ng Amtrak mula California papuntang Washington, D.C. Dala ang kanyang mga armas upang subukang patayin ang Pangulo at mga miyembro ng administrasyon ni Trump. Ngayong araw, nag-press conference si Acting Attorney General Todd Blanche para talakayin ang pananaw na pumalpak ang security team. Noong Sabado ng gabi, nagkaroon ng karahasan sa isang pagtitipon na sumisimbola ng mahalagang bahagi ng ating pamahalaan. Kakayahan ng malayang pamamahayag at opisyal ng gobyerno na magdiwang ng walang takot. Ang insidente ay napigilan dahil sa tapang at napigilan ang karumal-dumal na insidente dahil sa tapang at profesionalismo ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang mga opisyal ay agad tumugon at ginampanan ang tungkulin batay sa kanilang pagsasanay. Ipinost ni Pangulong Trump sa Truth Social ang surveillance video na nagpapakita ng suspect na tumatakbo lampas sa seguridad at bilis ng pangyayari. Pero narito ang maaring hindi mo alam. Ayon kay pansamantalang Attorney General Todd Blanche, nag-check-in ang suspect sa hotel na iyon isang araw bago ang event. Sa katunayan, ayon kay U.S. Attorney Jeanine Pirro, ginawa ni Allen ang kanyang hotel reservation noong Abril 6 sa parehong araw na inanunsyo ni Pangulong Trump na dadalo siya sa hapunan. Ilang minuto bago siya kumilos, nagpadala siya ng dokumento sa pamilya niya na tinatawag na manifesto mayon. Sa dokumentong nakuha namin, ipinaliwanag ng suspect kung sino ang target niya. Isinulat niya na prioridad ang mga opisyal ng administrasyon, mula sa pinakamataasang ranggo hanggang sa pinakamababa. Humingi siya ng tawad sa magulang dahil nagsinungaling siya sa dahilan ng pag-alis, sinabi niyang may interview siya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga estudyante dahil sinabi niyang mayroon siyang, ayon sa kanya, personal na emergency at binigyan niya ang sarili niya ng palayaw. Tinawag niya ang sarili niya, ayon sa kanya, na friendly federal assassin, ayon sa New York Post.
Ayon kay Acting Attorney General Blanche sa NBC's Meet the Press, mukhang sinadya ng suspect na targetin ang mga opisyal ng administrasyon at posibleng pati ang presidente. Marami pang nilalaman ang manifesto at patuloy kaming may natutuklasan tungkol sa lalaking sinasabi ng pulis na nasa likod nito. Ngayon, unang humarap si Allen sa federal court at 3 kaso ang kinakaharap niya. Unang kaso, tangkang pagpaslang sa presidente ng Estados Unidos na maaaring parusahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ikalawang kaso, pagdadala ng baril sa pagitan ng mga estado para gumawa ng mabigat na krimen. Hanggang 10 taon ang parusa kung mapapatunayan. At ikatlong kaso, pagpapaputok ng baril habang gumagawa ng marahas na krimen na may obligadong minimum na 10 taon sa kulungan, hiwalay pa sa iba pang sentensya. Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Pirro na inaasahan pang madaragdagan ang mga kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon. Balikan natin ang parehong press conference sa puntong ito. Ipinahayag ni U.S. Attorney Pirro ang mga kaso at pagkatapos ay binasa mismo mula sa manifesto ng suspect. Salamat, Ginong Attorney General. Nagsisimula ngayon ang paglalakbay ni Cole Allen tungo sa pananagutan sa sistemang pangkatarungang kriminal. Ipinahayag lang sa inyo ni Todd Blanche ang mga kaso. Ang mga kasong iyon ay 3 lamang sa reklamo na iniharap sa Federal District Court mga 1 oras na ang nakalipas. Magkakaroon pa ng karagdagang mga kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon na ito. Pero huwag kayong magkamali, ito ay isang pagtatangkang asasinahin ng Pangulo ng Estados Unidos at malinaw na ipinakita ng akusado kung ano ang kanyang intensyon. At ang layunin niya ay paslangin ang pinakamaraming matataas na opisyal ng gabinete hanggat kaya niya. Ngayon, malinaw din sa manifesto ang mga alituntunin niya sa pag-atake. Alam mo, pwede mo itong tingnan at basahin at parang wala lang. Pero sa huli, huwag kang magkamali, sinabi niya. Ang mga opisyal ng administrasyon ang tinatarget ko. Sila ang mga target ko at inuuna ko mula sa pinakamataas na ranggo hanggang sa pinakamababa. Ang White House Correspondents' Dinner ay ginanap sa Washington Hilton noong Sabado, Abril 25 at ito ay isang taunang kaganapan. Naroon ang mga mamamahayag, politiko, sikat na tao at miyembro ng administrasyon sa White House noon. Ayon sa Metropolitan Police Department, bandang 8:36 ng gabi, isang lalaki ang biglang sumugod sa security checkpoint sa lobby ng hotel. Kinilala siya ng pulisya bilang si Cole Thomas Allen, 31 taong gulang mula sa Torrance, California. Ayon kay Acting Attorney General Blanche, armado si Allen ng shotgun, baril at mga kutsilyo. Nagpalitan umano siya ng putok sa mga Secret Service agents. Isang ahente ng Secret Service ang tinamaan ng bala, ngunit nailigtas siya ng bulletproof vest ayon sa mga opisyal. Si Jeanine Pirro, U.S. Attorney ng District of Columbia, ay nasa ballroom nang marinig ang mga putok. Nasa Washington Hilton ako. Inilabas ako mula sa main ballroom matapos marinig ang mga putok ng baril. Ang Secret Service na ngayon ang namamahala sa gusaling ito sa hotel na ito. Kakakausap ko lang kay Mayor Muriel Bowser. Papunta na siya dito. At si Hepe Jeffrey Carroll ay papunta na rin. Siya na ang mamamahala pagdating niya dito. Gaya ng nabanggit ko, agad pinaalis si Pangulong Trump sa entablado. Pakinggan natin ang ilan sa sinabi niya nung gabing yon sa mga mamamahayag sa White House. Ito ay isang kaganapan na inialay para sa kalayaan sa pananalita na dapat sana ay magtitipon ng mga miyembro ng parehong partido kasama ang mga miyembro ng media. At sa isang paraan, nagawa naman ito dahil ang katotohanan na sila ay nakaisa. Nakita ko ang isang silid na talagang nakaisa. Sa isang banda, napakaganda, isang napakagandang bagay na makita. Isang lalaki ang sumugod sa isang security checkpoint na armado ng maraming sandata. At siya ay napigil ng ilang napakatapang na miyembro ng Secret Service at kumilos sila agad. At siya ay isang taong may problema sa pag-iisip, isang taong may matinding problema sa pag-iisip. At ayaw nating mangyari ang mga ganitong bagay. Kinabukasan, nakipagpanayam si Pangulong Trump sa 60 Minutes at nagbahagi pa tungkol sa suspect. Sa tingin ko, nabasa ko ang isang manifesto. Siya ay na-radicalize, siya ay isang Kristiyano. Labis na nag-aalala ang kanyang pamilya.
Malamang ay may seryoso siyang problema sa pag-iisip. Ayon sa mga opisyal ng nagpapatupad ng batas na nakausap ng NBC News, nag-aalala ang pamilya ni Allen. Tinanggap ng kapatid ni Allen ang sulat at agad nakipag-ugnayan sa otoridad. Sinabi ng kanyang kapatid na babae sa mga investigador na may ugali siyang magbitiw ng mga radikal na pahayag. Ang manifesto na ito ay tila mas komplikado na tatalakayin natin mamaya. Narito ang sinabi ng Pangulo tungkol dito. Inasahan kong may mga security camera sa bawat sulok, mga kwarto ng hotel na may mga nakatagong listening device, mga armadong ahente kada 10 talampakan at napakaraming metal detector. Pero ang nakuha ko, wala. Sinulat niya na ang ganitong antas ng kapalpakan ay nakakabaliw. Sir, nakadalawa na kayo. Sa totoo lang, medyo inutil din siya kasi nahuli siya at nahuli pa siya ng madali lang. Kaya masasabi ko medyo inutil din siya. Tinawag siyang inutil ni Pangulong Trump pero hindi sasang-ayon ang lalaking ayon sa pulis ay sumulat nito. Ganito ang totoo. Hindi lang ito basta ilang sulat-sulat sa isang napkin. Ayon sa pulis, ito ay isang dokumentong may 1,052 na salita na ipinadala niya sa kanyang pamilya mga 10 minuto bago siya akusahan na sumugod sa checkpoint na iyon. Naka-schedule na automatikong maipadala ang email. Nakasaad dito, sana nasabi ko ito ng mas maaga. Pero kung nagawa ko yon, baka hindi naging posible ang mga ito. Taus-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng abalang na idulot ko. Kumusta kayong lahat? Mukhang nabigla ko ang maraming tao ngayong araw. Pagkatapos ay dumating ang mga paghingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin sa magulang ko sa pagsabi ng problema ko at pagpa-interview ng di nilinaw na para ito sa most wanted. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga estudyante dahil sinabi niyang may personal siyang emergency. Kung mabasa ito ng kahit sino, malamang hindi ko na kailangang pumunta sa ER. Pero hindi ko rin masabing wala akong kasalanan sa kalagayan ko. Pagkatapos, ang dahilan, sinulat niya, ako ay mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika. Ang gawain ng aking mga kinatawan ay refleksyon ko at hindi ko kayang hayaan na madungisan ako ng krimen ng isang pedophilia, rapist at traidor. Hindi binanggit ni Allen si Pangulong Trump, pero ayon sa dokumento, sinabi niyang inuunan niyang target ang mga opisyal ng administrasyon mula pinakamataas hanggang pinakamababa ang ranggo. Inilista niya ang mga sagot sa pagtutol na inaasahan niyang isa sa mga iyon ay, bilang Kristiyano, dapat mong ibaling ang kabilang pisingi. Ayon sa kanya, ang pagbaling ng kabilang pisingi ay para lang kapag ikaw ang inaapi, hindi kapag ibang tao ang inaapi, dahil hindi ito ugaling Kristiyano. Ito ay pakikisangkot sa mga krimen ng nang-aapi. Pagkatapos, tungkol sa Secret Service, ayon sa post, isinulat niya, inaasahan kong may mga security camera sa bawat sulok, mga armadong ahente kada 10 talampakan, at napakaraming metal detector. Ang nakuha ko ay wala. Sabi niya, kung ahente siya ng Iran, kaya niya magdala ng machine gun nang hindi napapansin. Pagkatapos ay nagpaalam siya. Taos-puso, Cole, Cold Force, Friendly Federal Assassin Allen. Iyan daw ang isinulat niya ayon sa pulis. Sino nga ba ang suspect na si Cole Allen? Ayon sa kanyang LinkedIn, may master's degree siya sa computer science mula sa California State University, Dominguez Hills at bachelor's degree sa mechanical engineering mula Caltech. Magandang paaralan talaga ang Caltech. Noong 2024, pinarang-alan siya ng C2 Education ng Torrance, California bilang guro ng buwan noong Disyembre. Matalino talaga siya. Sa LinkedIn, binanggit na naging summer research fellow siya sa NASA noong 2014 at nagtrabaho rin bilang tutor. Nagdisenyo siya ng video game na Boredom na inilabas sa Steam noong 2018. Noong 2024, nag-donate siya ng $25 sa kampanya sa pagkapangulo ni Kamala Harris. Kaya himayin natin ang manifesto na ito at subukang suriin ito ng kaunti. Gusto kong papasukin si Ashton Pack. Isa siyang pribadong investigador at retiradong detective sergeant sa Las Vegas. Kaya maraming salamat Ashton sa pagdalo. Talagang pinahahalagahan ko ito. Nabasa mo na ang manifesto, nabasa ko na rin. Alam kong may ilang bagay na tumatak sa iyo. Kaya sabihin mo sa akin kung anong tumatak sa iyo sa dokumentong ito. Salamat sa imbitasyon. Oo, binabasa ko ang manifesto. Meron kang ganitong klase ng bagay na tinuro sa amin sa law enforcement para sa larangan ng threat evaluation at threat assessment na pinagkatrabahuan na yon ng maraming detective sa law enforcement. Lagi ka nag-iipon ng hinaing, parang typical na tagapag-ipon nito.
At muli, alam mo, sinasabi ko sa mga tao sa buong bansa, alam mo, mga matatanda sa buong bansa mula sa mga teenager hanggang sa matatanda, lahat tayo may mga hinaing, lahat tayo may mga bagay tayong kinainisan. Hindi natin gustong direksyon. Kadalasan, may kung anong sa bansa at sa politika ang bumabagabag sa atin. Pero ang karamihan sa atin ay nakakaya nating harapin ang mga hinaing na yan at bumangon kinabukasan para pumasok sa trabaho dahil may mga bayarin tayong kailangang bayaran at mga pamilyang kailangang suportahan. Dito, parang may halong sakit sa pag-iisip at pagiging tagatipon ng hinaing. Siguro may savior complex na tipong aayusin ko ito, itatama ko ang mali na ito. Siguro sinusubukan ding magpaka-martyr. Kaya napapansin ko maraming ganitong nakatagong tema sa manifesto na ito. At nakikita ko rin yung pagiging martir. Isinulat ito sa tono na parang iniisip niya na mamamatay siya habang isinasagawa ang misyong ito na pinasok niya. Yung tono lang niya na parang humihingi ng tawad sa lahat. Iniisip niyang patay na siya o malapit nang mamatay pag binabasa nila ito. Oh, para tong magarang paraan ng pagalis na alam ng lahat ang pangalan mo. At yun ang nakakatakot na bahagi ng mga ganitong pag-atake kung saan sa tingin ko may mga tao talagang may ideya na ayaw na nilang mabuhay. Na talagang nakakalungkot, alam mo yun, nakakalungkot na pakiramdam kung may mga tao na dumadaan sa ganung paniniwala. Pero kung madagdagan pa ng kaunting radikalisasyon tulad sa internet, social media, o araw-araw na propaganda sa bansa, yung walang tigil, tuloy-tuloy na dagsa ng impormasyon na hindi naman talaga inihanda ang utak natin para kayanin. Alam mo yun, yung tuloy-tuloy na Twitter or X feed, kahit anong tawag mo dito. Kaya oo, idagdag mo pa ang proseso ng radikalisasyon. Kinokolekta mo ang mga hinaing na ito at ang landas ng karahasan ay maaring dahil sa hindi niya gustong mabuhay. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad sa lahat. Sinabi niya, humihingi siya ng tawad sa mga magulang niya dahil sinabi niyang may interview siya. Pero hindi binanggit na ito ay para sa most wanted. Diyos ko, patawad sa mga kasamahan at estudyante ko dahil sinabi ko may personal akong emergency. Sa oras na mabasa ito ng kahit sino, malamang na kailangan ko na talagang pumunta sa ER. Pero mahirap sabihing hindi ko rin kasalanan ang kalagayan kong ito. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng taong nakasabay ko sa biyahe, sa lahat ng manggagawang humawak ng aking bagahe, at sa lahat ng iba pang taong nasa hotel na hindi naman target na nailagay ko sa panganib dahil lang sa pagiging malapit ko sa kanila. Kaya naman, pinag-isipan talaga niya ito ng mabuti. Humihingi siya ng paumanhin sa mga tao, pero ang ibig kong sabihin, salamat sa Diyos, at nagawa ng mga ahente ng Secret Service na mapigilan ang lalaking ito at wala ng ibang nasaktan. Bukod sa isang ahente ng Secret Service, alam mo yon, walang ibang nasaktan. Tinaman siya pero naprotektahan ng Kevlar. Sabi niya, hindi siya umaasa ng kapatawaran. Ipinaliwanag niya kung bakit niya ginawa ito. Mamamayan siya ng Estados Unidos ng Amerika. Ang ginagawa ng mga kinatawan ko ay sumasalamin sa akin. Sinabi niya, hindi ko napapayagang madungisan ng isang pedophile, rapist at traidor ang aking mga kamay sa kanyang mga krimen. Sa totoo lang, noon pa man ay ayaw ko na. Pero ito ang unang totoong pagkakataon na nagkaroon ako para may magawa tungkol dito. At sinabi niya kung paano ang mga opisyal ng administrasyon, hindi kasama si Ginoong Patel, Kash Patel, ang direktor ng FBI, ay siya talagang pinupuntirya niya. Sabi niya, nakayos ang mga target niya mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang ranggo. Kaya pupunta siya roon para patayin ang lahat ng nasa administrasyon. Bakit hindi kasama si Kash Patel sa listahang yon? Ano sa tingin mo ang nangyayari doon? Para sa akin, puro walang saysay lang yan. Humihingi siya ng paumanhin sa mga sinasabi niyang gagawin niya. Pero wala naman siyang pag-aalinlangan na mapaputok ng baril. Ang ipagpapalagay ko ay ang unit na naka-uniforme ng United States Secret Service. Alam mo, at buti na lang may makabagong body armor kaya naligtas ang buhay ng ahente. Kaya may usapan at may aksyon. Sa tingin ko, may balak talaga siyang pumatay at baka sinusubukan niyang iligtas ang sarili niya sa kahihiyan sa harap ng mga magulang niya. Dahil dito, may mga issue sa mental health na talagang nakakalungkot. Bilang ama ng mga anak sa 20 napapansin ko na habang tumatanda kami, mas nagiging totoo ang mga problema tulad nung bata pa sila. Kaya talagang naawa ako sa mga magulang at sa mga taong bahagi ng pamilya at buhay niya
pero hindi nito pinapawalang sala ang mga ginawa niya. Nakikita ko na may nanlilibak sa Secret Service tungkol dito at napapakamot na lang ako ng ulo dahil sa huli, ang presidente ng Estados Unidos, mahal mo man siya o hindi, kailangan pa rin umalis ng White House. Kailangan niyang dumalo sa mga event. Siya ang leader. Ang position ay leader ng malayang mundo. Kung gusto mo man o hindi ang taong nakaupo doon, hindi na yan ang mahalaga. Ang Secret Service na nakatrabaho ko na ilang beses sa law enforcement ay naglalagay ng magkakapatong na mga antas ng seguridad sa paligid ng event. Nakikipagtulungan sila sa lokal na pulisya, nakikipagtulungan din sila sa iba pang federal na law enforcement na naroon para protektahan ang ibang mga dignitaryo at mga VIP sa hanay ng mga tao at ng mga dumalo. Hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin para maiwasan ito. Wala pa tayong precog o unit para sa mga krimeng mangyayari pa lang. Alam kong paparating at magiging makapangyarihan ng AI. Pero paano mo malalaman ang nilalaman ng puso, isipan at hangarin ng tao? Hindi mo ito malalaman. Pumasok siya sa hotel na may dalang baril, pero hindi niya ito inilabas. Karaniwan, pumapasok ang mga tao sa hotel na may bagahe. Kung pumasok ka sa hotel na may dalang bagahe na may baril, hindi naman malalaman agad ng mga tao. Wala namang crystal ball ang front desk ng Hilton. At inaakala lang natin na ang mga tao sa hotel ay nandoon para magstay bilang mga bisita ng hotel. Kaya alam mo, at nakikita ko lang na siya, parang paikot-ikot lang ang sinasabi niya. Mukha talagang maraming may problema sa pag-iisip dito. Sa tingin ko, Parang dumaan sa radikalisasyon ng binatang ito na dati namang warang mamamayan at guro. May mga natanggap din siyang parangal. Wala siya sa kahit anong database. Hindi siya isang tao na walang kakaibang database. Palagi kong sinasabi sa mga tao na hindi ito parang sa TV na kapag nilagay mo ang pangalan ng isang tao, lalabas na agad lahat ng impormasyon. Hindi tayo nasa police state. Sigurado akong sinuri ng Secret Service ang lahat ng bisita ng hotel. At kung may criminal silang record, kahit anong opinion pa ng iba. Issue ito ng pambansang seguridad dahil malapit siya sa presidente ng Estados Unidos. Pero kung isa kang guro at hindi ka naman, alam mo na at may kalayaan ka magsalita. Kung sabihin mong hindi ko gusto ang taong ito, alam mo na pupunta ka sa isang protestang No Kings. Hindi ka naman agad mapupunta sa isang database. May karapatan pa rin tayong gawin ang mga aktibidad na protektado ng konstitusyon. tungkol sa Secret Service, sinabi niyang target lang sila kung kailangan at gawing walang kakayahan hanggat maaari ng hindi nakamamatay. Ibig sabihin, sana may body armor sila dahil delikado ang tama ng shotgun sa gitna kung walang proteksyon. Pagkatapos, sinabi niya na ang security ng hotel ay hindi dapat gawing target kung maaari, maliban na lang kung sila ay bumaril sa akin. Mga pulis ng Kapitolyo, pareho lang sa security ng hotel. National Guard, pareho rin sa security ng hotel. Mga empleyado ng hotel, hindi dapat gawing target. Mga bisita, hindi rin dapat gawing target. Wow. Para mabawasan ang masasaktan, gagamit ako ng buckshot kaysa slugs. Mas kaunti ang katagos sa pader. Pinag-isipan niya ito. Dadaan pa rin ako sa karamihan dito para marating ang mga target kung kailangan dahil pinili nilang dumalo sa talumpate ng isang pedophile, rapist at traidor kaya kasabwat sila. Sana hindi umabot sa ganoon. At pagkatapos, dumaan siya sa maraming sagot sa mga pagtutol. May binanggit tungkol sa pagharap ng kabilang pisingi. Nagpasalamat siya sa kanyang personal na pamilya at pamilya sa simbahan sa pagmamahal sa nakalipas na 31 taon. Salamat sa aking mga kaibigan para sa inyong samahan sa loob ng maraming taon. Salamat sa aking mga katrabaho sa iba't ibang trabaho para sa inyong pagiging positibo at profesionalismo. Salamat mga estudyante sa inyong sikasig at pagmamahal sa pag-aaral. At pinirmahan niya ito bilang Cold Force Friendly Federal Assassin Allen. Ibig kong sabihin, tama ka. Sakit sa pag-iisip, radicalization, malamang online. Anong masasabi mo sa pirma roon? Sa lahat ng sinasabi niya, merong pagmamaliit at pagdadahilan sa mga ginawa niya. Minamalit niya, alam mo, gagamit daw siya ng buckshot at sinabi pa, kung sabihin sa'yo, pero ang buckshot, 12 gauge buckshot, ginagamit yan ng mga pulis dahil may dahilan. Sige, ayaw mong tumagos sa pader, pero sinusubukan niyang pag-aanin at bidyang katwiran ng ginawa niya. Parang ayaw kong pumatay ng pulis, pero gagawin ko kung haharang sila. Lahat ng may badge at baril ron, babaril din pabalik. Ganyan talaga ang laro na to, base sa obserbasyon at sa lahat ng naunang pagtatangkang pasukin ng perimeter para maabot ang administrasyong ito. Palagi kong sinasabi ito, lalo na sa mga kabataang frustrated sa sistema.
Kahit mahirap tanggapin, nagaganap ang rebolusyon tuwing 2 taon sa federal na botohan. Alam mo, may paparating ang midterm elections dito sa loob ng ilang buwan, ngayong Nobyembre. May tsansa kang magbago ng mundo sa Nobyembre. Hindi ito nangyayari agad-agad. Kailangan ng panahon, kailangan ng pagsisikap. Ang pagbubuluntaryo para sa kalaban na ayaw mong kandidato ay nangangailangan ng lakas at oras. Walang pag-iimbot ito. Hindi ikaw ang sentro ng pansin o gumagawa ng Instagram reel na parang martyr na gusto lang mapansin. Kaya ang demokrasya ay nakakapagod na trabaho. Mahirap lumabas at suportahan ang isang tao na pinakaakma sa iyong mga paniniwalang pampulitika. Mas madali itong gawin at mailagay ang pangalan mo sa lahat ng headline ng dyaryo at website sa bansa at mundo. Walang duda, tama ka. Talagang kailangan nito ng oras at pagsisikap. At mapapaisip ka rin, ano kaya ang nangyayari sa buhay ng taong ito na handa siyang mamatay para dito? Dahil handa mong gawin yon, ganun ka na lang ba talaga kalungkot sa buhay mo? Ibig kong sabihin, ganun na ba talaga kalala ang mga bagay-bagay? Ibig kong sabihin, may pinag-aralan at trabaho, marami akong nakitang mas mahirap ang kalagayan, pero hindi niyayakap ang ganitong nihilismo. At sa tingin ko, yan talaga ang isang bagay na kailangan nating tugunan bilang isang bansa. At ang mga issue sa mental health, lalo na sa ating mga kabataang lalaki, ay kung paano sumisibol ang nihilismo at unti-unting pinapatay ang sigla ng buhay sa isipan ng mga kabataang lalaki na parang wala na silang nakikitang pag-asa. Hindi na nila nakikita kung paano paggaganda ang bansa. At hindi ko alam kung dahil ba yon sa teknolohiya, hindi ko rin alam kung sadyang idinisenyo yon para gawin yon. Alam mo, dahil sa ganitong propaganda na yon, marami na tayong nawalang tiwala sa mga institusyon. At makikita mo rin kung bakit. Pero oo, itong nihilismo ay talagang nakakatakot na bagay. At nakikita ko ang mga kabataan, lalo na ang mga kabataang lalaki. Nag-aalala ako para sa kanila dahil parang, alam mo, may mensahe na hindi sila kailangan o hindi sila gusto o hindi sila pinapahalagan. At itong taong ito ay may pamilya. Itong taong ito ay may pinag-aralan. Maraming nangyayari sa buhay niya na posibleng dahilan kung bakit niya niyakap ito. Hindi ko alam. Oo. At sinabi niya na kung isa siyang ahente ng Iran sa halip na isang mamamayang Amerikano. Pinag-uusapan niya kung anong sandata ang pwede niyang dalhin. Sabi pa niya, kung interesado kayo sa pakiramdam ng paggawa nito, nakakakilabot at gusto kong sumuka. Gusto kong umiyak para sa lahat ng mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko na magagawa. Para sa lahat ng nagtitiwala rito at sa mga pinagtaksilan nito ang tiwala, matindi ang galit ko sa mga ginawa ng administrasyong ito. Hindi ko ito maire-rekomenda. Mag-aral kayo mabuti mga bata. Talagang kakila-kilabot. Ang daming paligoy-ligoy. Ang daming paligoy-ligoy dito. Ang daming pagdadahilan. Kung nakuha lang ito ng pamilya mas maaga, baka may nagawa pa sila tulad ng paglapit sa pulis para mahuli siya. Alam mo, mas maganda sana kung nahuli siya bago pa nagkaputukan. Kasi ngayon, nahaharap siya na yon sa habambuhay na pagkakakulong. Tulad ng dati, Baka banta lang yon. May teroristikong banta pero may pag-asa pa. May liwanag sa dulo sa tulo ng korte. Pupunta ang pulis para mag-imbestiga. Pinala nila ang tao sa kulungan pero walang nasaktan o nabaril. Walang karahasan. Ito ang tinatawag na pag-alis sa ideolohiya. Paano mailalayo ang mga kabataang lalaki rito? Paano natin sila mahihila palabas sa butas ng ganitong nihilistic na pananaw sa buhay at sa pag-iisip na gusto nilang maging martyr at ayaw man nilang mabuhay? Paano natin sila mahihila palabas at maipapaintindi sa kanila na, oy, magandang mundo. Kailangan mo munang makita ang kagandahan sa sarili mo bago ka magbago. Kailangan mong baguhin ang sarili mo bago mo mabago ang iba. iwasan mo muna ang gadgets. Para sa akin, ito ang isa sa mga unang dapat gawin. Salamat Ashton Black, pinahahalagahan ko ito. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Magandang araw sa'yo. Babalik si Cole Allen sa korte sa bandang huli ng buwang ito para sa pagdinig kung mananatili siyang nakakulong. Maalaala mo na ito ng 3 beses na may nagtangkang patayin si Pangulong Trump. Iyan ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix. Ako si Angela Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Dito ulit tayo magkita sa susunod.